Isang mapagpalang araw po sa atin na lahat katiis mula dyan sa Luzon, Visayas and Mindanao, dyan po sa Zamboanga at dyan po sa labas po ng bansa, sa Mexico. Muchas gracias amigo Mexico, muchas gracias amigo Zamboanga. At bago po ako magpatuloy sa pagdikod, ito'y may nagpadala po sa atin na ito'y napakaganda pong treasure marker na isa pong ibon, image ng ibon po na naka-engrave po o nakaukit po sa bato mga kates. Okay po. Ako mo muna na magpapasalamat po sa mga subscriber po at mga followers at mga viewers na rin. Ito sa patuloy po sa pagtangkilik po at panonood po sa aking YouTube channel. Bagamat ito'y medyo bago pa lang at medyo may kaliitan pa lamang po. I hope someday po ay ito'y mag-grow din at lalaki rin ang aking channel sa inyong tulong katiits. Thank you so much sa walang sawang pagsubaybay at walang sawang panonood. At yung mga gusto pa lang magpapadikod at pwede po niyong ipadala sa aking Facebook page, Alejandro Sanchez. At yung aking profile po doon ay naka-shade po ako doon, naka-sunglasses po. Kasi marami pong Alejandro Sanchez ang lumalabas doon na aking kapangalan. So, ang inyong gagawin po ay piliin nyo po yung Alejandro Sanchez na naka-shade o naka salamin o ako doon, naka-sunglasses po. So, kailangan po friend mo na tayo o i-add friend nyo ako mga katiits para po kayo maipadala po, mai-send nyo po yung mga treasure marker, sign and symbols nyo na pwede nyo pong ipadikod po at ipa-anal sa akin at sa abot ko makakaya at akin pong matugunan at maidikod ng maayos at maanalisa kung ano po yung mga kahulugan po ng mga treasure symbols, treasure sign, treasure marker sa katiits. At maraming salamat po sa mga katiits po natin na ito yung nagpadala na po na po sa inyo na ito'y sa awa ng Panginoon, ito'y natukoy naman at lukit naman yung mga items through decoding at yung iba naman po ay through treasure hunting equipment like metal detector and gold locator. So mga katiits, kung mayroon po kayong tinatawag na kumpletong mayroon pang medyo may alam po kayo sa pag-reading po ng mga treasure marker, sign and symbols at mayroon pa kayong treasure hunting equipment like metal detector or gold locator, napakaganda po yan mga katiits. So ibig sabihin pwede pong madali kasing malukit kapag ginagamitan po natin ng treasure hunting equipment. Okay po. So tayo na po magdilikod po at ito'y isa pong napakaganda pong treasure marker na ito'y hugis image ibon mga katiits. So po, ang image ibon ay isa po ay kanila madalas ay ginagamit po ng mga Japanese soldier at Korean soldier at Chinese soldier mga katiits. So alam niyo po ang mga ganyang image, mga ganyang treasure symbol, treasure sign, ito'y madalas po mga tinatawag po na giveaways, mga katiits. So yun po ang ate pong talakayan po ngayon. So ngayon ang isang ibon mga katiits ay ito'y isa po ay mga arrowhead po. Nagbabase po tayo sa mga pointers po kung saan po ito yung nakatingin, saan po ito yung mga pakpak nakaturo, mga arrowhead po. Yung po ay ating sinusundan lamang po. Sa pagdidikod po kasi ay yung kung ano po lamang po yung mga pointers arrowhead, yung mga naka-engrave po na pwede pong nituturo po sa mga item po mga katiits. So po ito, isa pong unang-una na napansin ko dito, yung tinuturo po ng ibon po ay yung sa east portion mga katiits. Okay po. So tingnan niyo po yung east area sa distansya po ng 1, 3 hanggang 5 meters mga katiits. Okay, yung area na yan baka po mayroon po yung tinatawag na
coordinated markers. Na itong coordinated markers na pwedeng mayroon din yung nakaukit na ibon or tinatawag din na countersign markers na pwede pong gumamit ng mga small stone or tinatawag na old century tree, yung mga kahoy, at mayroon din nakaukit po doon na image ibon, mga katits. So ito po, tingnan nyo po unang-una yung bandang east, mga katits. At alam mo mga katits, alam nyo ang east kasi ay madalas po yan ay dyan, area na yan ay dyan po binabaon po at binabarid po ng mga Japanese po. Mahilig po ang Japanese sa east area, mga katits, kasi nga marami po mga katits po natin na nakakuha, sumpong na mga item po na ito through ano lang po, image, ito sa mga symbol signs lang, mga katits, at doon po nakuha nila yung item sa bandang east, mga katits. So yung paborito po yung east area ng mga Japanese. So tingnan niyo po yung area po ng 3 hanggang 5 meters po ang layo. Baka po mayroon po yung tinatawag na countersign o tinatawag na coordinated marker. So possibly po nandoon po yung item. O pwede possibly po isa po yan sa kasi sa nagtuturo po ng item yung mga tinatawag na countersign o tinatawag na coordinated markers na hindi naman po kalayuan sa distansya po sa pinaka main marker po nito na may image po na ibong hayop, mga katits. So muli, pagkatandaan po 1, 3, 5 hanggang 5 meters po ang layo, ang distansya. I-check niyo po yung area sa bandang east. Baka po mayroon pong tinatawag na countersign, coordinated markers, katits. So okay po, yung area na yan ay sabi ko nga ay paborito po at isa po yan kasi ay doon po pinpoint po yung ibon po, yung ulo, at medyo nakaturo po yung kanyang position po doon sa bandang east area, katits. So yun po ang ate po munang pinupunterya. Pwede niyo pong gamitan po ng metal detector or gold locator, yung 3 hanggang 5 meters, mga katits. So yung area sa bandang east, yun yung inyong pukusan muna bago po tayo dumako po sa ibang area. So i-check nyo rin na, mga katits, yung area po na 4 na sulok, yung west, east, north, and south. So ito po ay nakita sa tingin ko, mga katits, at hindi man gaanong kalakihan po itong isang treasure marker niya na mayroong image na ibon. At i-check nyo rin po yung 4 na kanto, 4 na sulok mula dun sa north, south, east, and west, katits. Kasi nga posible po may mga reverse po kasi, may mga strategy po kasi ang ginagawa ng Japanese po na minsan po ay nakaturo sa east, yung pala reverse ay nandoon pala yung item sa west, or nakaturo sa south, reverse, yung pala ay ang item nandoon pala sa north. So minsan ganun po ang gawa po ng pagtago po nila ng mga precious items po, mga giveaways item like gold coins, gold, mga jewelry, mga relics. So yun po ay mga strategic po na sistema po ng mga Japanese po yan. So kaya nga ang pagtitreasure po ay talaga pong ating chinecheck, ating inanalisis kung saan po banda yan. Kaya nga ginagamitan po yan ng mga metal detector, gold locator, mga katits. So ano pa, mga aurameter, mga Japanese wand. So yun po yung mga dapat po i-consider po ng mga treasure hunting equipment sa ngayon, mga katits. So ngayon, kung wala naman po tayong treasure hunting equipment like metal detector, Japanese wand, aurameter, and gold locator, pwede naman po tayo sa true decoding sa pag-analysa po ng mga symbol, signs, and markings, mga katits. Okay, ito po, katits, inulit ko, tingnan niyo po yung paikot, yung 4 na sulok ng itong pinaka-markers ng image ibon po.
itong west, east, north, and south. Ito baka po mayroon po yung mga tinatawag na countersign o pwedeng gumamit po ng mga old century tree, mga punong kahoyban sa hindi ganong kalayuan o pwedeng mga small rocks na pwedeng mayroong naka-engrave, may image po ng ibon. Ito po tinatawag po na countersign. Kaya nga countersign, ibig sabihin ko ano yung naka-image po dyan, yun din po yung image sa mga coordinated markers, coordinated sign mga katiis na hindi ganong kalayuan dyan sa pinaka-mean markers katiis. So, yun po yung inyong i-consider po na kapag inyong i-detect po yung pinaka-mean markers mga katiis. So, huwag niyong kaligtaan sa detect po mismo yung pinaka-markers kasi nga may tinatawag po silang rack enclosed item po na minsan doon po yung mga giveaways, linalagyan po nilang giveaways po yan sa mismong marker mga kate. So, is-consider nyo po yan na pwede nyo i-detect po ng metal detector, gold locator, or pwede nyo pukpukin po yung bato ng maso, martilyo, or yung heavy stone na pwedeng sa tunog po, pwedeng o ampaw o pwedeng solid. So, yun yung titingnan nyo mga ka-TH na i-consider na pwede nyo i-check po yung mismong treasure marker mga ka-TH. Okay po. So, yun po, i-check nyo po na yung apat na sulok, 1 hanggang 5 meters po ang layo mula sa west. Ngayon, sa north naman tayo mga ka-TH, same distance po, 1 hanggang 5 meters ang layo. Baka po mayroon niyang coordinated markers at countersign markers sa area. Same doon sa south mga katiits, sa distansya rin po ng 1 hanggang 5 meters katiits. So yun po ay isa pong mga indication po kasi ng mga kung wala dyan sa mismo sa pinaka markers mga katiits, ito ay lalayo lang to ng konti sa distansya nga po mga katiits ng 1 hanggang 5 meters. Kapag lalo-lalo na po ito small markers mga katiits. Ito pag small markers mga katiits, so ito ay madalas po hindi yan lalayo na malayo gaano, kundi dyan lang po sa kanyang malapit sa kanya po. Kaya nga hanggang 1 hanggang 5 meters po ang layo. Ang distansya kasi nga ito mayroong kaliitan lamang ang treasure markers nito mga katiits. Okay po. Salamat po at sana po ay nasundan po ng ating katiis na nagpapadala po ito na sa atin ng treasure markers. Ito ay hugis po, hindi lang ito ay naka-engrave po ng isang ibon na so yun po ang ating pong ginagawa ay ating pong inaanalisa na kung ano po yung mga direction po, naka-pinpoint po, naka-arrow, nakaturo saan po yung mga tinitingnan po ng ibon. So, yun po yung ating ginagawang pag-aanalisa mga katiits. So, bukod mga katiits, ito ay sana po sa tulong po ng treasure hunting equipment, total ng metal detector at gold locator, mas better mga katiis kung mayroon po tayong gamit ganyan kasi nga yung apat na sulok pwede nyo pong i-check po ng metal detector and gold locator, yung apat na sulok ng west, east, north, and south katiis. Yun po at ito po ay sana po ay nasundan po ng ating katiis na nagpadala po ito na napakandang treasure marker na image ibon mga katiis. Ako po ay nagpapasalamat po. Yung mga bago pa lang sa aking YouTube channel, please, favor lang, pa-subscribe naman at don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa aking mga video pang ipapalabas. Thank you so much mga bagong subscriber, mga bagong followers, at mga bagong viewers na rin. Muli, maraming salamat po sa inyo. Thank you so much. God bless us always.